sa unang taon pa lang, talagang nakaramdam kami ng financial struggles. In fact, dumating sa point na nabaon kami ng todo sa utang. Na halos masiraan ako ng bait. Halos Ilang milyon na pinag-uusapan? Definitely ilang milyon yan. Oo. Oh my Milyon-milyon. Mm. Milyon-milyon ang nawala sa akin dahil sa isang transaksyon that went so bad. That went so bad na to the point na sobrang lubog na lubog kami sa utang na hindi ma-imagine ng asawa ko. Imagine, binigyan, pinangakuan mo ng langit at lupa at impyerno ang bibigyan mo sa kanya. At yun, dumating sa point na one wrong decision led to another hanggang sa ultimately the lowest point of my life came when umuwi ako ng bahay at nung nakita ko ang asawa ko at mga anak ko, wala na. Nilayasan ako. At during that time, all was actually, sabi ko, sobrang lost na lahat. Umiiyak ako. Dumating sa point na gusto ko na mag-pagod. Dahil bakit? Hindi na baling wala akong kitain. Wag lang ako malugi ng gano'n. No, nasobra ko nasaktan ang lahat ng mga mahal ko sa buhay. Dahil sa mga condition na nangyari sa akin. Ngayon, paano ka nakakangon? Yes, alam mo, ang galing talaga ng Panginoon. From your lowest point, no, may nakilala akong isang tao. Ang pangalan nitong taong to, si Mr. June Quintanar. So, sa YouTube ko sino siya. Sobrang inspirational ang story niya. From a jeepney driver, no, sumali siya sa isang kumpanya, na kumita siya ng milyon-milyon. At during that time, sabi niya sa akin, Zai, meron akong magandang opportunity gustong i-share sa iyo. Magtatayo ako ng isang kumpanya and kailangan ko ang tulong mo sana sa pagpapalago nitong kumpanyang ito. And from then on, naging sobrang blessing in disguise na siya sa akin. I got my family back, no, everything was put into place. In fact, no, hindi ko naakalain, sa single mentor na yan, siya pa rin pala magpapatino ng buhay ko. From a person na walang direction sa buhay to a person na exact 180 degrees na pati magulang ko ikinatuwa rin. Wow. Ang pagbabago na nangyari sa buhay ko. So, naging positibo naman influensya ni June sa iyo? Sobrang positibo. In fact, sumuko na sa akin ng pamilya ko, sumuko na sa akin ng asawa ko, sumuko na sa akin ng mga anak ko, pati simbahan ko, halos sumuko na rin sa akin. So, kumbaga, I was left alone. And itong taong to na hindi ko kaano-ano, siya pa ang nag-angat sa akin. Siya pa ang nakapagpabago. So, ano yun, ngayon, magkano mo nang kinikita? Ngayon, anong buhay ngayon? Napakaganda ng buhay. Napakaganda ng buhay. I was introduced to an opportunity at sa isang produkto na kami naman meron. Can you imagine that? Sobrang blessing ngayon, no? Ang kinikita ko ngayon ay sapat para mabayaran ko ang mga utang ko. Yung mga milyon-milyon ko pagkakautang, no? Nakikita ko by December, bayad siya lahat. Wow. Yan ang magandang outlook sa buhay. Mukhang Diba? napakaganda naman ng kumpanya niya at produkto. Ano ba yung kumpanya at produkto na nakapagbago at na matanggal ang utang sa buhay niyo? Anyway, nakakatawa change, no? Kasi tumawag si Jun Quintanar, sabi sa akin, Zay, meron ako produkto na ikaw susunod, ikaw tayo magiging susunod na Facebook. Aba, na-intriga ako. So nakita kami sa Starbucks na to, no? Sabi ko, Jun, ilabas mo na yung produkto. Alam mo, nilabas siya sa akin. Ano? Sanitary napkin. Naalala ko na iniinom ko tubig. Alam mo, Chicho, iniinom ko tubig, halos bugak ko sa mukha niya. Sabi ko, hello, ang lalaki ng katawan natin. Never akong bumili ng napkin sa asawa ko, sa nanay ko, sa kapatid ko, tapos nabenta tayo ng napkin. Pero alam mo, dito ako nahuli, sabi niya, Zay, hindi naman importante kung baduy ka o hindi. Ang importante, kung ito ba ay puputok or not. Sabi niya sa akin, Zay, nakakita ka na ba ng napkin na sa isang suot pa lang, ang lahat ng period ng babae sa kanyang pinakamalakas na araw ay kayang saluhin. Parang diaper ba yan? O parang diaper, saan nakita ng napkin? Sabi ko, uwe, gumano pa nga ako. Sabi, nakakita ka na ba ng napkin? Sabi ng nanay ko, hindi pala ng tatay ko. Pero nung pinakita ko yung napkin, dinemo ko sa kanya yung napkin, nasyak siya, anak, grabe, bigyan mo naman ilang taon, magiging multi-millionaire ka dito. Can you imagine? Pero more than that, kaya ako nagustuhan to, itong produktong to, is because sa advocacy niya. Kung na-request niya ang buhay ng kapatid ko, kung ibabanggit ko to sa maraming tao, marami pang tao matutulungan nito. So, in a way, no, itong produktong to, naging redemption sa para sa akin, eh. Sa lahat ng mga kasalanan ginawa ko dati, pag makabawi ako sa buhay ng ibang tao, magkaroon ka ng difference sa pamamagitan ng pagpapromote ng isang produkto na makakatulong sa kanila, I believe it's one sort of redemption para sa akin. But now, siguro kasi, GP, at 6:56 na natin kasi ng umaga,
number one, ang unang payo ko, habang bata pa, dalawang tao lang hanapin mo. Ang unang tao is yung mga taong makakakuha ka ng aral. At ang pangalawang grupo ng tao ay ang mga taong magpapayaman sa'yo. Parang gusto ko yun. Okay, yun na. Okay, yun na. Yun eh. Number two, kailangan mo ng mentor sa buhay mo. Isang mentor na i-guide ka sa tama. And third, think positive. Kailangan talaga positive. Yun na lang ang pinangahawakan ko sa sarili ko eh. Yung pagiging positive na one day, alam ko malulusutan ko to. I remember one passage sa Biblia na binasa ko. 1 Corinthians 10:13. Walang ibibigay na pagsubok sa iyong Panginoon na hindi mo kaya lusutan. Wow. Hanggang sa dumating sa point na nakaakin din ako. Ang ganda ng storya, of Oo, course. palakpakan natin. Rizal, Guanzon, Oo. na ito po talaga eye-opener. Hindi lahat ng ipinanganak sa marangyang kabuhayan ay walang, kumbaga, pagsubok. walang iniinda, Oo. walang pagsubok na dinaraanan. And at this point in time, lalo na dito sa ating segment na Buhay Mo, Inspirasyon Ko, ipakita na natin yung snippets ng kanyang buhay sa Yeah. pamamagitan ng isang kanta. Ano yung kanta na pinili mo? Well, ang kantang pinili ko yung I Believe ni Fantasia Barrino. No? Wow. Nakita ko dyan na dyan tumakbo ang buong buhay ko. Dyan sa isang kantang yan. At yung kantang yan, every time naririnig ko, tumataas ang balahibo ko. At dyan ako nagpupursige gumawa ng kabutihan. Sige, pakinggan po natin ang I Believe.